Shannon Valderrama's POV. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay ang mukha na agad ni Arthur ang bumungad sa akin. Titig na titig siya sa akin. Good morning, bati niya. Good morning too, balik bati ko. How's your sleep? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya, at ngayon ko lang napansin. Nakahiga pala siya sa tabi ko, pero patagilid na posisyon. Oo, sagot ko, nautal pa nga. Mabuti. Nabalot kami ng katahimikan, pero nanatili kaming nakakapit sa pagtitig sa isa't isa. I'm sorry Shannon, biglang sabi niya. Ha? Para saan? For not believing you in the very start. Alam ko na kung anong totoo. Umamin na si Ira. Pinag-ekis ko ang mga braso ko sa ibabaw ng dibdib ko. Nagtatampo pa rin ako sa iyo pagdating sa bagay na iyan. May kilala si Ira kuno ka pang nalalaman. Kesyo matagal kayong magkakilala, kaya ayon mas pinaniwalaan mo siya. Sa bagay sino ba naman ako sa iyo diba? Shannon, kaya nga nagsusorry ako. I admitted, nagkamali ako. Please, patawarin mo na ako, he pleaded. Sige na nga, apology accepted, ani ko, para naman kasing kaya kong magtampo sa kanya. Pasalamat siya, mahal ko siya kundi isusumbong ko siya kay daddy, pati na rin yung Ira na iyon, at yung ina niyang Dragona. Natigilan ako nang maramdaman ko ang magaspang na kamay ni Arthur sa pisngi ko. Marahan niya itong hinahaplos. Napakaganda mo talaga, wika niya sa parang paos na tinig. Ang sexy lang ng dating, ang sarap sa tenga. Salamat, wika ko. Ako, gwapo ba ako? Tanong niya. Tinatanong pa ba iyan? Oo sobra kamo. He chuckled. Very honest lady ha. Always naman akong honest, minsan nga lang hindi pinaniniwalaan, matabang na sabi ko. Hey baby, huwag mo nang ipaalala sa akin yung kalokohan kong ginawa. Namilog ang mga mata ko. Anong tinawag mo sa akin? Bakit, ano bang tinawag ko sa'yo? Maang-maangan niya. You called me baby, halos bulong na sabi ko. Mahina siyang napamura. Hinatak niya ang collar ng damit niya, na para bang niluluwagan ito. Bumangon siya sa pagkakahiga niya. Ihahanda ko na ang almusal mo. Sumunod ka na lang sa kusina, aniya at lumabas na ng kwarto ko. I giggled. Huli na nagpapalusot pa. Baby pala ha, Shannon, may gustong kumausap sa'yo. Sino naman? Tanong kay Arthur. Nakatingin siya sa may pinto, kaya napabilang ako dito. Si Ira at ang parents niya. Anong kailangan nila sa akin? Don't tell me pagtutulungan nila ako. Arthur, bakit sila nandito? Kinakabahang tanong ko. Gusto nilang mag-sorry sa nagawa nila sa'yo, sagot niya. Sila, magsusorry, wey, di nga, totoo. Anong nak-ain nila? Hiha Shannon, nandito kami para humingi ng paumanhin sa naging pagtrato namin sa iyo, sa nagawa ng anak kong si Ira, ng asawa kong si Helen, at may nasabi rin akong hindi maganda tungkol sa iyo, ani ni Kapitan. Nagsorry din ang ina ni Ira. Pasensya na talaga hiha, sa kagaspangan ng ugali ko sa iyo, at sa pananakit ko sa iyo. Maiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad, dahil talaga namang maling-mali ang ginawa ko. Maging si Ira nagsorry din. Shannon, I'm really sorry. Kasalanan ko ang lahat, si mama at si papa na damay lang sila sa kagagan ko. Nagawa ko lang naman kasi iyon, dahil sa pagmamahal ko kay Arthur. Inagaw mo kasi siya sa akin. Hindi ko matanggap na nagawa kanyang mahalin sa loob ng maikling panahon lang. Samantalang ako simulat sa pool magkasama na kami, ang tagal ko nang nagpaparamdam sa kanya pero wala pa rin, hindi niya pa rin makita ang kakaibang pagtingin ko sa kanya. Ang balak ko sana magtapat na sa kanya once na bumalik siya dito, which is nitong umuwi siya, last 2 months ago, kaso may ikaw na siyang kasama, kaya mas lalo akong naetsapwera. Habang nagsasalita siya ay kitang-kita ko ang lungkot, hindi lang sa ekspresyon ng mukha niya, kundi pati sa mga mata niya. Sana na nga talagang may pagmamahal na namamagitan sa amin ni Arthur, pero hindi ko alam. Nakikita ko naman na very sincere sila, kaya sino ba ako para hindi sila patawarin? Kung ang Diyos nga nagagawang magpatawad, ako pa kaya na tao lang. Payak ko silang nginitian. Wala na po iyon, kalimutan na po natin. Wala naman pong mangyayari kung magtatanim ako ng sama ng loob sa inyo. Hiyang-hiya ako sa iyo hiha. Napakabait mong bata, tapos nagawan ka pa namin ng masama.
Ani ng ina ni Ira. Ano lang ang mukhang ihaharap namin sa ama mo, kapag nalaman niya ang pangyayaring ito. Tiyak na labis siyang magagalit sa amin. At hindi lang iyon, baka palayasin niya rin kami dito, ani naman ni Kapitan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Kilala nila si Daddy. At bakit sila palalayasin ni Daddy? Bakit si Daddy ba ang may-ari ng buong lugar na to? Hindi naman siguro. Walang-wala na kaya kami, kung tutuusin parang mas mahirap pa nga kami sa daga. Tsaka, buti pa ang daga may tirahan. Kami ni Daddy, wala. Kapitan, hindi sa gusto ko na kayong paalisan, pero kailangan ng magpahinga ni Shannon, pagsingit ni Arthur. Ayos lang Arthur, naiintindihan namin. Sige na, mauuna kami, ani ni Kapitan. Mauna na po kayo. Gusto ko pa po sanang makausap si Arthur, wika ni Ira. Bakit? Tungkol saan naman ang pag-uusapan nila? Ano gagawa na naman ba siya ng panibagong kwento? Di sana nag-writer na lang siya, para sa ganoon ay mapakinabangan ang talento niya. Shannon, pumasok ka na sa kwarto mo, may pag-uusapan lang kami ni Ira. Hindi, dito lang ako. Gusto kong marinig ang pag-uusapan niyo, wika ko. Shannon, huwag nang makulit. Pumasok ka na sa kwarto mo. Pero Arthur, Shannon sige na. Okay fine. 10 minutes, kapag hindi pa kayo natapos sa pag-uusap, sumama ka na sa bahay nila. Doon ka na tumira, wika at mabigat ang hakbang nagmarcha patungo sa kwarto ko. Maglakad pabalik-balik, iyan lang ginawa ko sa kwarto. Hindi kasi ako mapakali. Ano ba kasing pag-uusapan nila, at bakit ayaw nilang iparinig sa akin? Heist, kainis. Talagang inorasan ko. Subukan mo lang Arthur na lumagpas sa 10 minuto, makikita mo. At hindi nga nagtagal ay may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Masunurin naman pala ang Arthur nyo Sandali. Correction pala. Hindi pala Arthur nyo kundi Arthur ko. Tapos na kayong mag-usap. Ang bilis naman. Tanong ko kay Arthur, pagkapasok niya sa kwarto. Wala naman kaming ibang pinag-usapan, bukod sa paghingi niya ng tawad, sagot niya. Ganoon ba? Ang akala ko kasi nag-I love you too ka na sa kanya labas sa ilong na wika ko. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit naman ako mag-I love you too sa kanya? Di ba nga, narinig mo naman kanina na mahal ko no, ka daw niya. Oh, ano naman? Hindi mo ba siya mahal? Tanong ko. Bahagya siyang natawa. Heto na naman tayo. Nakalimutan mo na ba? Di ba nga may iba akong gusto? Sino ba kasi iyan? Kuryoso kong tanong. Nagkibit balikat siya. In right time, I will tell to you. Kailan naman ang tamang panahon na iyan? Daming tanong. Ginulo niya ang buhok ko. Wala ka namang ni isang sinagot sa mga tanong ko Simangot ko. Basta, in right time malalaman mo rin, aniya pa. Dumaan pa ang mga araw, mas lalo pa kaming nagkalapit ni Arthur, to the point na iniisip ko na may gusto rin siya sa akin. Grabe kasi yung pag-aalaga niyang ipinapakita sa akin. What if tanungin ko siya? No, hindi magandang ideya. Ayaw kong lumabas na assumer. Kung mag-confess na lang kaya ako sa kanya. Heist. Oh, bakit nakabusangot ka riyan? Si Arthur na bigla na lang umupo sa tabi ko. Lumabas na nga ako para makalayo sa kanya, tapos heto siya nakasunod naman agad. Lumayo ako sa kanya kasi hindi ako nakakapag-isip ng maayos, kapag nakaaligid siya sa akin. May iniisip lang ako, sagot ko sa tanong niya. And what is it? Bakit kailangan niya pang palambungin ang boses niya? Nami-miss ko lang si Daddy. Malungkot akong ngumiti. Totoo naman, nami-miss ko na talaga si Daddy. Tumatawag naman siya gabi-gabi. Pero hindi pa rin enough Leon para maibsan ang pangungulila ko sa kanya. Gusto mo ba tawagan natin siya? Hindi na. I'll wait for his call na lang, baka busy pa siya sa mga oras ngayon, ayaw kong abalahin siya. May gusto ka bang gawin? Gusto mo ba mamasyal tayo? Umiling ako. Ayaw ko, tinatamad ako. Sure ka ayaw mo. May plaza malapit dito. Maraming tindang pagkain ang nagkalat doon. Pagkain. Maraming pagkain. May tinda ba doon na yung kinain natin noong nagpunta tayo sa palengke? Yung tinutusok-tusok ng stick. Mahina siyang natawa, marami. Sige punta tayo, mabilis ani ko. Wala pa man pero naglalaway na ako.
Tamang-tama, nagugutom na ako. Tiyak na marami akong makakain. Ngayon na ba tayo pupunta? Tanong ko. Ikaw, gusto mo ba ngayon na? Sunod-sunod akong tumango. Nakakainis ka, Arthur, wika ko. Oh, bakit? Anong ginawa ko? Litong tanong niya. Bakit ngayon mo lang ako dinala dito? I said while pouting, marami palang magagandang lugar dito, tapos hindi mo man lang ako ipinapasyal. Hindi ka naman kasi nagsasabi na gusto mong pumasyal, aniya. Anong hindi nagsasabi ka dyan? Lagi kaya kitang kinukulit, kaso hindi ka pumapayag. Ang daming mong dahilan, Kesyo, maraming lalaking titingin sa akin. E ano naman, diba? Hanggang tingin lang naman sila. Sige, magpalit tayo ng sitwasyon. Ikaw ba papayag ka na pumunta tayo sa isang lugar na maraming babae? Siyempre, hindi, agad kong sabi. Mamaya baka may matipuhan pa siya doon na babae, edi na etsyapwera na ako. Tara na, panigurado gutom lang iyan. He pulled me papalapit sa hele-helerang stall ng mga street food. Ano pong sa inyo, sir, ma'am? Tanong ng lalaking tindero. Boss, paluto na lang po ng kakainan namin, lalo na tong babaeng kasama ko, mata ko po kasi ito. He patted my head na para bang isa akong aso. Mamaya na ako magbabayad pagkatapos naming kumain. Sige sir, kuha lang kayo, ani ng tindero. Kumuha ako ng stick lang, hindi na ako gumamit ng cup. Diretso tuhog na lang ako sa kawali na may nakasalang na iba't ibang uri ng street foods. Ang tinuhag ko ay kikiam if I'm not mistaken. Hinay-hinay lang, mainit, baka mapasok ka, paalala niya. Inilapit ko sa bibig niya ang tinuhag ko. Hipan mo nga, mas malakas ka kasing umihip compare sa akin, ani ko. He chuckled. At ginawa mo talaga akong taga-ihip ng pagkain mo. Sino bang kakain, Shannon? Di ba ikaw? Please. Nagpa-cute ako. He sighed. Fine, aniya at hinipan na ang kikiam na nasa stick na hawak ko. Thank you. I smiled to him sweetly. Hindi siya gaanong nakakain, dahil ginawa ko siyang taga-ihip. Wala naman akong narinig na reklamo sa kanya kaya sinulit ko na. Marami na akong nakain nang matigilan ako. Para kasing may kulang. Oo, tama, wala dito yung kulay orange na may itlog sa loob. Ano ngang tawag doon? Kue. Ano nga iyon? Nasa dulo na ng dila ko, hindi ko lang masabi. Kweki, kwek, kuwak. Ano nga iyon? Heist. Bakit ba ako? Nagpapakahirap, pwede ko namang itanong kay Manong. Manong, wala po ba kayong tindang orange something? Ano po iyon, ma'am? Yung orange na may lamang itlog. Baka po, kwek ang ibig niyong sabihin. Opo, iyon nga po. Wala po ba kayo noon? Wala na, ma'am. Kanina pa ubos. Sa mga tinda ko iyon talaga ang mabilis na nauubos. Ganun po ba, nasabi ko na lang. Gusto mo ba noon? Malambing na tanong ni Arthur. Pwede tayong maghanap, maglibot-libot tayo sa lugar, kapag wala pwede namang ipagluto na lang kita. Napangiti ako, itong lalaking talaga, he's really spoiling me. Basta may ginasto akong kainin na pagkain, bibili siya o di kaya naman ay siya mismo ang magluluto. Hindi na, let's try another food na lang, ani ko. Ayaw ko nang abalahin pa siya. Isa pa, marami namang tindang pagkain at mukhang masasarap lahat, kung kakayanin gusto kong matikman lahat. Pagtapos naming kumain, nagbayad na si Arthur. Buong 1,000 ang ibinayad niya. Sir, sukli niyo po, ani ng tindero habang inaabot kay Arthur yung sukli. Keep the change, ani ni Arthur. Ay, salamat sir, tuwang-tuwa na sabi ng tindero. Aba, galante ang Arthur ko. Pagkatapos namin sa tindahan ng fishball, ay lumipat na kami sa katabi nito na may tindang palamig na buko juice. Bumili kami nito. Hindi pa dyan natatapos ang paglamon ko. Dahil after ng buko juice, ay tumungo naman kami sa tindahan ng mga turon at banana kyo. I know this food kasi nagluluto ng ganito yung maid namin dati. Nabusog ka ba? Tanong sa akin ni Arthur. Sobra, sagot ko. Halata nga, natatawa niyang sabi. Grabe ka kumain, ang lakas. Ang sarap kasing kumain Mabuti yan, magpataba ka, aniya. Pakiramdam ko nga parang tumataba na ako Napapansin mo ba? Tumatambok na ba ako? Sinipat niya ako mula ulo pababa. Hindi naman. Siguro kumain ka pa ng marami.
Alam ko sa sarili ko tumataba na ako, kasi yung suot ko sumisikip na sa akin. Napatingin siya sa bandang ano ko, no correction, kasi nakatitig pala siya, then he gulped. Lumaki nga, dyan siguro napupunta yung mga kinakain mo. Pinamulahan ako, at agad kong pinag-ekis ang braso ko sa ano ko. Dapat na ba kitang bilhin ng bagong ano? Nakakalokong sabi niya, habang may pilyong ngiti sa labi niya. Ano ba Arthur? Huwag mo tignan yung ano ko. Pinandilatan ko siya. Shini-check ko lang naman kung talagang lumaki nga. Napapahiyang sabi niya at nag-iwas ng tingin. Siya na naman kasi, kung ano-anong pinagsasabi mo eh. I said to myself.